sige po, para magkaintindihan po tayo, ano po, ito na po tayo sa aral po natin. Okay, pag-aralan po natin is about the path to perversion. Sa mga tao po kasi, bilang tayo, po, meron po sinasabi sa Biblia na ang sabi po sa atin, may landas na matuwid sa paningin ng tao, subalit sa dulo nito ay kapahamakan. So, sa tingin na po natin, minsan kala natin ito yung tama, minsan sa tao po kasi mayroong tama na nagiging mali at mali na nagiging tama. It is because of the perversions doon sa mga bagay na naging pamumuhay po natin. Okay. There is a sad story of the perversions of public practice. Ano po ba yung mga practices na yan? Una, people religiously perverted. Marami po mga religious tao, marami mga kinaaniban o sekta o kung anumang denomination o kung anumang mga congregation na kinaaniban ng tao na hindi na po nila kumbaga sinusuri kung ito po ay ayon pa rin sa katotohanan. So, dito po, sa verse 25, katulad po ng binasa po natin, basahin po sa inyo, pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang mga lumalang na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. A people morally perverted. So, maging sa kanilang mga pag-uugali, sa kanilang mga asal, sa kanilang mga pakikitungo, naging baluktot na rin po yung kanilang mga nakagisnan. Kaya nga, minsan sa mga bata, kailangan tayo po'y nagtuturo po talaga ng tama. Sa kanilang murang edad pa lang, hindi po dapat tayo nagpapakita sa kanila ng mga kabuktutan. Hindi natin sila kumbaga parang sa mata po kasi ng mga bata, yun po yung ginagaya po nila. Na sa tingin po nila ay tama. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano at namumuhay sa katotohanan, dapat yun po yung mag-impart natin sa murang edad po nila. Verse 26 to 27. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita, ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki, ayaw na makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. So, nagka-twist-twist na po yung isipan ng tao. Minsan nga po, akala nila sa sarili nila, lalaki sila, pero babae. Wala. Meron naman, babae sila, pero akala nila sa sarili nila, lalaki po sila. So, it is easy to distinguish the truth. Kaya nga lang po, minsan, ayaw natin tanggapin yung katotohanan dahil tayo po'y namulat sa kalikuan. Namulat po tayo sa kabuktutan. Mamaya, dadaanan pa po natin po yan. And last, number 3, people intellectually perverted. Maging yung kanilang kaisipan, maging yung kanilang karunungan. Yung mga laman ng isipan po nila ay talagang nalihis na po talaga. At hindi na po ito yung ayon sa katotohanan na tinuturo sa ating ng Panginoon. Verse 28 to 32, basahin ko po sa inyo bakit ganito na po yung nangyari po, ano? Kaya yung ating isipan ay talagang isipan na kung saan hindi na po nakalulugod sa Panginoon. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditopak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip na puno sila ng pagkaingit at masamang hangarin, na umaling sila sa pagpatay, pagkatalo-talo, at pagdaraya. Sila'y masitsit, mapanirang puri, na pupuot sa Diyos, walang pakundangan, mataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, mga sumayin sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. So, papansinin po natin, ang daming mga bawal na pinagbawal sa atin, na pinag-utos sa atin ng Panginoon, but yet still, ginagawa pa rin po natin yan. Maging sa mga kabataan, maging sa mga matatanda, mayroon tayong mga practices in life na hindi talaga nakalulugod sa Panginoon, pero dahil sa nakasanayan po natin, sa tingin natin, in our intellect, naging perverted na po yun. Naakala natin ito yung tama, pero mali na po pala yung pamumuhay na yun. Kaya nga, a life that is separate to God is a life that is perverted.
So, kapag hiwalay po talaga yung buhay natin sa Panginoon, talaga maglilihis po talaga tayo ng landas. Now, what caused this tragedy? Bakit po nangyari ito? Ganitong masaklap na buhay nangyari sa buhay po natin. What would people fall so far from truth? Bakit po ba instead na nandun tayo sa katotohanan, nandun talaga tayo sa aral ng Panginoon, bakit nagkalihis-lihis na po yung ating mga kaisipan at hindi na po tayo lumalakad sa talagang katotohanan? Now, ito po yung pag-aaralan po natin. Why the path of perversion befall? Bakit po ba itong mga tao na ito ay nahulog doon sa kapaluktutan na ito na umiiral po sa mundo po natin? Number one, because they forgot God's position. Hindi po nila alam kung saan nila ilalagay ang Diyos sa buhay po nila. And sometimes God must be inside and not outside of our life. Minsan nasa labas lang ang Panginoon. Sometimes, alam niyo po ba, we know God, but yet still, ano po nangyayari po sa atin? Hindi masusunod ang Panginoon because He is outside of our life. Kailangan papasukin mo sa buhay mo ang Panginoon Jesucristo for Him to command our life. Para tayo mismo na i-command niya tayo, kaya hindi nyo napapansin. Maraming tao nakakakilala sa Diyos, pero hindi sila na ililid ng Panginoon. Yung sarili pa rin po nila nasusunod. Why? Because hindi po nila alam yung tinatawag na God's position. Asan po ba ang Panginoon? Saan po ba nakalugar ang Panginoon? Nasa puso po ba ng tao o nandun lamang siya sa isang altar? Yan po yung dapat na makita po natin. Ano po? They glorified Him not as God. They know God, pero hindi nila pinapupurihan. Hindi nila pinasasalamatan. Hindi nila pinaglilingkuran. Kaya nga hindi sapat na we only know God, but we must know Him well. Kailangan na makilala natin sila ng lubusan, makilala natin ang Diyos ng lubusan, at kapag nakilala natin ang Diyos ng lubusan, doon lamang natin makikita kung nasaan talaga ang position ng Lord sa buhay mo. Kaya hindi natin napapansin, He is God. He is a sovereign God. Alam natin that He is Almighty God. Pero hindi niyo po ba napansin, bakit hindi siya yung nasusunod sa buhay natin? In our daily living, mapapansin po natin halos nasa-separate natin ang Diyos na nalalagay lang natin sa isang lugar ang Panginoon, pero hindi kasama natin sa araw-araw. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinararangalan bilang Diyos. Ni pinasasalamatan man, sa halip nagkakahanga sila ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya po tayo nawalan ng knowledge about Him. Na sa pagkakakala natin, sapat na nakilala ko ang Diyos na tagapagligtas ng buhay ko. Pero paano magmamanifest ang Diyos na ito, ang kaligtasan na nais na mangyari sa buhay mo, kung kilala mo lamang siya, subalit hindi naman siya nakakagalaw sa buhay po natin. Kailangan yung manifestation ng Lord, ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan nagaganap sa buhay po natin yan. Sa simula pa lang, nagpakilala na po sa atin ng Diyos. Pero, kung minsan, karamihan po sa tao, hindi nila pinapansin ang Diyos. Daily in our life, God we encounter. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa mga circumstances sa buhay natin, even in the music, even in the news, nagpapakilala sa atin ng Panginoon. Pero, ang hindi po natin nalalaman, bakit maraming tao hindi po pinapansin ang Diyos sa kanilang buhay. Sometimes, papansin lamang po natin ang Panginoon sa buhay natin kapag hirap na tayo. Kapag hindi na natin kaya, doon lang natin pinapansin ang Diyos sa buhay natin. Like, for example, ngayong oras na ito, nandito ka ngayon, pero yung ibang tao wala. Kaya, minsan, masasabi po natin na hindi nila talaga alam yung posisyon ng Lord sa buhay po nila. They did this even though they knew God. Ginagawa pa rin nila ito, mga bagay na ito na binasa po natin, yung kasamaan na ito. Yung mga bagay na ito na masama, ginagawa pa rin po nila ito, even though they know God. Di po natin napapansin? Bakit po ba kung minsan, Kristiyano na po tayo, ano po, tayo po ay palasamba na, pero bakit there's nothing change in our life? Bakit parang walang nababago sa buhay natin? Kasi supposed to be, we only know God.
Pero yung manifestation talaga ng Lord sa buhay natin, hindi nagaganap. At alam niyo pa ba na napakahalaga ng manifestation ng Lord sa buhay natin? Because that manifestations of His holiness can change our life. Amen. Kaya nga, ang kailangan ng Lord sa atin talaga yung mag-manifest talaga yung kabanalan ng Lord eh. Kaya nga po, puro kasamaan yung sinabi po sa atin dito, na sabi po dito, napuno sila ng pagkaigit, na masamang hangarin, na umaling sila sa pagpatay, pagkatalo-talo, pagdaraya, sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, mga sumayon sa magulang. Ilan lamang po ito sa sinasabi po natin. Na ibig sabihin nito, that we are separate from God. Kaya nga, kung tayo po mismo ay kaisa tayo sa mga gumagawa nito, ang kahulugan po niya sa buhay natin, our life is no longer with Him. Kaya kapatid sa Panginoon, dito makikita mo kung talagang ikaw nakadikit ang buhay ko sa Panginoon. Kung tatanungin po tayo, siguro sa tatanungin tayo, no? Tayo pa talaga yung malapit ang buhay natin sa Lord. Yes, sasabihin po na marami. Even those people around us, yung mga tao na wala po dito, sasabihin po nila na ako malapit ang puso ko sa Panginoon, hindi ako nawawala sa Lord. Pero yet still, makikita natin kung ano yung mga gawa nila. Makikita mo na malapit tayo sa Panginoon kapag sumusunod na tayo sa kapanalan ng Lord. Sabi nga po dito, they did this even though they knew God. Ginagawa pa rin po nila ito. They did not give Him first place in their life. Hindi ang Diyos ang nauuna sa kanila, kundi mayroon silang ibang bagay. Ang Diyos naging optional lamang po sa kanila. Kung pipiliin nila, okay. Kung hindi, okay pa rin sa kanila po yung bagay na yun. Pero hindi po ganoon ang gusto mangyari ng Lord sa atin. You must know the position of God into your life. Kailangan alam natin na ang Diyos ang dapat nauuna sa buhay natin. Not behind us, but in front of us. Ngayon, kapag nakita mo yung buhay mo, na ikaw yung nauuna, at ang Diyos ay nasa likuran mo, ibig sabihin yun, it is toward the path of perversion. Magkakaroon talaga ng twist yung buhay mo, malilikot ka talaga, mapakalungkot talaga yung buhay mo, papunta sa kasamaan na ito. Kaya kapag nakita mo na ang Diyos nasa likodan mo, sumusunod lang sa iyo, kumapit ka na, paunahin mo na ang Lord sa unahan mo para i-lead ka ng Lord. You cannot lead us by God if God is behind us. Kapag nasa likod natin ng Lord, hindi niya tayo maililid. Kundi tayo pa rin yung masusunod sa sarili natin. Kaya nga, this is, we choose the dangerous way of our lives. Ito yung napakadelikado, na kung saan patungo ito doon sa kapahamakan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, di ba sinasabi po natin, may daan na tuwid sa paningin ng tao, subalit sa dulo nito ay kapahamakan. Sa ating haka-haka, parang akala natin ito na yung matuwid na buhay, ano po? Pero hindi po pala. Bakit po ba? Kasi ganito po yun. Philippians chapter 3 verse 19. Kapahamakan ang kahinatan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Kung ano yung gusto nila. Yun na nasusunod sa buhay nila, yung gusto nila. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. Come on, pakisabi mo sa katabi mo, ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalumpa. Kaya nga kapatid sa Panginoon, if we choose to do the things on earth, yung mga bagay lamang po sa mundo na ito, ang pinagkakaabalahan natin, ibig sabihin po nun nakakaya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga supposed to be, dapat we are led by God and we put God first into our life. And not other things. Huwag po tayo magpanggap. Dahil ang katotohanan po talaga yun ang nagpalaya sa atin. Alam po natin that Jesus must lead us into the right way, into the right track. Kaya nga po tayo naging na-pervert yung buhay po natin. It is really because tayo yung nautay. Tayo yung namili ng landas natin. Tayo yung namili ng bagay na gagawin natin. And perhaps hindi natin tinanong ang Panginoon, Lord, ito ba yung gusto mo? Lord, ito ba yung daan na matuwid para sa akin? Minsan, hindi po natin tinatanong sa Lord yun. Now, the question, is Christ Lord of your life? Siya po pa talaga yung Panginoon sa buhay mo? Now, tingnan po natin, no, kung talagang siya yung Panginoon sa buhay po natin. First, tingnan po natin, is the Lord of the planet the Lord of your plans?
Kapag nagpaplano ka, kasama mo ba ang Diyos sa plano mong yan? Ang Diyos ba ang nagbigay ng plano niyan sa buhay mo? O sariling plano mo lamang? Pag sariling plano mo lamang, ibig sabihin is not the Lord of your plans. Pagka ikaw mismo gumagawa ng plano mo, at sinabi mo, ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko, ganito ang kailangan mangyari, I tell you, hindi siya yung Lord na buhay mo. Try to acknowledge everything that we do to our God. Lahat na bagay na gagawin mo, isang kunin natin sa Panginoon Lord. Okay pa sa dito. Pasok pa sa dito. Hindi pa ako mapatahamak dito. Ganun po yung talagang ang Diyos natin talaga ang Panginoon sa buhay po natin. Minsan, plano lang ng tao na susunod po sa atin. Pero yung plan ng Diyos, sometimes we put into one place and we neglect it. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pag-aralan po natin, hindi po pinagsisimba na po tayo. Yun na po yung talagang Diyos natin, ang Panginoon sa buhay po natin. Sabi po ng Santiago chapter 4, verse 13 to 16, makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoon bayan, at isang taon kaming mananatili roon, mga ngalakal, kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang sa daling lumilitaw at agad mawawala. Sa halip, sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Now, alam po ba natin na kapag hindi natin sinunod yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, it is boastful to God. Ibig sabihin po nito, when we making our own plan, it is boastful to God. Isa itong pagpapakita ng arroganteng kapag-uugali sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, if you set your plan, try to ask God first, Lord, this is my plan. Okay po ba sa inyo ito? Pag sinabi sa inyo ng Panginoon, no, makakapagpahamak sa iyan, that was the path to perversion. Huwag mo nang ituloy. Kahit na mahalaga sa iyo bagay yung huwag mong ituloy. Kasi ninyo, bakit po ba ayaw ng Lord yun? Sometimes meron tayong mga plano na hiwalay talaga sa Lord. Paano natin malalaman kung hiwalay sa Lord yun? Pag wala ka ng time sa Lord. Pag nauubusan ka na, pagka less na lamang po yung panahon mo sa Lord, that is not the plan of God to you. And lesson learned, dapat ang Diyos talaga ang nagpaplano sa buhay po natin at hindi tayo. Kaya lang po kasi, nagiging mayabang po tayo sa harapan ng Panginoon dahil tayo na po mismo nagpaplano sa sarili natin. Number 2, is the Lord of heaven, the Lord of your home. Mapapansin po natin, saan tayo sinasabi po natin, Lord, ikaw ang Diyos namin. Pero ang tanong dito, sa tahanan mo, ang Diyos pa nasusunod. Hallelujah. Maring sasabihin mo, yes. In my home, siya ang nasusunod. Tatanungin kita, sa mga pinapanood mo, sa mga musika mo, sa mga bagay na ipinatutupad mo sa pamilya mo, talaga bang ang Diyos ang Panginoon mo? No. In our home, dapat Jesus must be the center of our home. Pagkagising niyo pa lang sa umaga, nagpapray na kayong pamilya. Bago kayo umalis ng bahay, nagpapray na kayo. Kinakausap niyo na ang Lord. And He must be the center of our home. Siya kailangan yung namumulok sa tahanan po natin. Minsan, kung tatanungin natin sa tahanan po natin, sino po ba talaga ang nasusunod? Ang Diyos po ba o tayo lamang? Hello? Kaya nga kung mapapansin natin sa bahay po natin, ano po? We cannot post His word. Sabi sa atin ng Lord, kailangan ilagay natin sa mga doorposts yung kanyang salita. Pero meron po tayong salita ng Diyos na nakalagay doon sa mga doorposts po natin. Meron po pa tayo mga nakalagay na words of God into your room, into your kitchen, into your bathroom. Nakalagay po ba doon yung mga salita ng Diyos? Parang we are not interested anymore to put the words of God into our home. Kapatid sa Panginoon, mahalaga yun. If God is the Lord of your home, kailangan nakikita mo yung salita niya doon. Hindi ba kung ano yung mga larawan? Kasi kulit ang Lord na kapag meron tayong ibang larawan na ipinagmamakupuli sa buhay natin. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya makikita po natin yung mga ibang tahanan pag pumasok ka, ibang
larawan ng mga ibon, larawan ng mga hayop, larawan ng mga hayop na may apat na paa, larawan ng mga hayop na bumagatan. But looking for the word of God is none. Wala. Even doon sa mga sinusuot natin, sometimes branded pa yung mga suot natin, pero the words of God, hindi natin ma-promote. Naiintindihan mo? Kapag ang Diyos sa bahay po natin, kailangan siya po talaga yung head para naililid po yung buhay natin. Sabi po ni Joshua chapter 24 verse 15, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon ng kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing iyong tinitirhan. Ngunit, sabi ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sabi po ni Joshua, bahala kayo kung sino paglilingkuran nyo. But, sabi niya gano'n sa mga tao, when even trials come, me and my household will serve the Lord. Kung pipiliin nyo itong mga Diyos ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o Diyos na mga ninuno ninyo sa Amoreo, bahala kayo. But Joshua, sabi niya gano'n, he chose God, Yahweh, the Lord of his family. Ngayon, pagdating sa Panginoon, minsan naguguluhan yung isipan natin, sino ba talaga ang Lord? Ang dami na pumapasok sa isipan natin kung sino na ang Lord sa buhay natin. You better know the Bible very well para malaman mo kung sino talaga yung dapat na Diyos ng tahanan mo. Amen. Do not let your family having another God. Pastor, wala naman kaming ibang Diyos kundi si Jesus Pero, sino po ba yung talagang nagiging abala doon sa tahanan mo? Si Lord ba o yung ibang bagay? Consider things in our life can be created as your God. Minsan hindi po natin naiintindihan po yun. Yung bagay na pinapahalagahan mo sa tahanan mo, yung mga mamamahalin ng mga florera, mga mamahalin ng sopa, yung mga mamahal, minsan yun yung magiging Diyos mo sa tahanan mo. Ang Diyos hindi mo iniingatan, pero yung iyong sopa, nakulo mo, buta pa kami ang matapunan yan. Baka mabantyahan yan. Baka mabasag yan. Nakita niyo yung pag-iingat po natin doon? Sometimes, we put our life into idolatry. Mamaya, dadaanan pa po natin yan, idolatry. Is the Lord of the ages that the Lord of your agenda? Sa mga pinagkakaabalahan mo sa buhay mo, siya ba talaga yung Panginoon mo? Minsan, alam niyo po, banggana po sa mga pinagkakaabalahan po natin sa Lord, yung buhay po natin. Kaya titignan po natin kung ang mga bagay na ginagawa po natin sa buhay po natin ay hindi bumabangga sa Panginoon. Minsan, hindi po natin mapansin po, our job, our study, or whatever. Kung ano yung mga agenda, mga ginagawa po natin sa araw-araw. Sometimes, alam niyo po, yung bagay na yun, nagiging kalaban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, try to look these things into you. Tignan mo mabuti po itong bagay na ito. Kung ang Diyos na ito ay Diyos ng iyong pinagkakaabalahan sa buhay mo. Amen? Paano mo malalaman yun? Kung itong bagay na ito ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, hindi siya yung Diyos dyan. Pero kahit sabihin po natin, halimbawa, yung trabaho mo, yung pagkita mo ng pera, kahit na abala ka dyan, pero hindi naglalayo sa iyo sa Panginoon, meaning, you have a lot of time that you give into God. Hindi po masama yun. Pero if you less your time to the Lord and you put a lot of time into these things, I tell you, hindi po nagiging balanse po yun. Kung ito yung bagay na ito, ang naglalayo sa iyo sa Panginoon, tanggalin mo yun. Dahil hindi siya yung nagiging Lord ng buhay po natin. And you must know that God first in our life. No other thing must be first into us. Kailangan na ilagay natin, let us put God first into our life.
Sabi nga po sa atin na Mateo chapter 3 verse 33, seek ye first the kingdom of God and in His righteousness and all the things shall be added unto you. Dapat manampalataya tayo doon. Kapag inuuna mo ang Panginoon, hindi pa doon sa mga bagay na inuuna mo sa mundong ito, maniwala ka, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Bakit ganun po yung gusto mangyari sa atin ng Lord? Bakit gusto ng Lord na unahin mo siya sa buhay mo? Kasi may reason ng Panginoon. And what is this reason? Ito yung dahilan ng Panginoon. Ayaw niya na tayo magubod po tayo sa mga bagay na ito. Dahil ito yung makapagwawala sa atin sa pananampalataya natin sa Panginoon. Last time to God, it may suffer our faithfulness to Him. Kapag konti naman yung naibibigay mo sa Panginoon na panahon mo o mga bagay sa buhay mo, I tell you, maaapektuhan ito yung pananampalataya mo sa Kanya at katapatan mo. Tingnan niyo po ito, ha? 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. Ano nangyari? May mga taong nalalayo sa pananampalataya. Amen? And sometimes we almost forget God in our life. Why? Kasi busy ka sa ganito. Kasi naaabala ka sa ibang bagay. Yung agenda mo, hindi na ang Lord ang Panginoon. Amen? At nasadlat sa maraming kapigatian. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kailangan talasan po natin yung ating isipan pagdating sa mga bagay nito. Dahil the proper perversion is very critical. Common to our Christians today. Kaya kung nangangakala ka na talaga sapat na yung mga bagay na binibigay mo sa Panginoon, I tell you the truth, kulang. Dahil ang gusto talaga ng Lord that He must be the center of one's life. Kailangan siya yung sentro mo. Pasigin po natin yan, mga kapatid sa Panginoon. Nakikita po natin na iba ang sentro talaga ng maraming tao. Even Christian, up to date, makikita mo, hindi talaga ang Diyos ang kanilang sentro sa buhay po nila. Amen. Nag-intindihan po ba natin yun? So, hindi na po ba kailangan magpangkasinense para mag-intindihan? So, dalangin ko po sa Panginoon na maunawaan niyo po itong bagay nito. Christ must have preeminence in our lives. Ano ba ibig sabihin ito? May God supreme to your life. Kailangan siya yung mas higit sa lahat at sa ating lahat. So, kung mapansinin po natin, ano po? Kung minsan sinasabi natin, Lord, ikaw naman po talaga yung higit sa buhay ko eh. Ikaw naman po talaga yung supreme sa buhay ko eh. Come on, tingnan niyo po ito. Sa umaga pa ng pag-ising natin, halos wala na ang Lord. Iba na agad yun naman ang isipan natin. Minsan, nandun na agad tayo sa trabaho, nandun na tayo sa eskwelahan, nandun na tayo sa gawaing bahay, nandun na tayo sa mga pang-araw-araw na ginagawa po natin. Pero nasa na ang Lord to. And you must know the positions of God into your life. Para makita mo kung nandun ba sa buhay mo ang Lord, kung siya ba talaga yung Lord mo, kung siya ba talaga yung Panginoon mo o hindi na. Siguro kung sasabihin po ng iba, ano po, na basta ako, ang Diyos talaga ang Diyos ko sa buhay ko. Pero, kailangan ipakita mo talaga sa Panginoon na talagang yung buhay mo ay nabago ng pananaw mo kay Kristo Jesus. Amen. Colossians chapter 1 verse 18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Una sa lahat. So, ibig sabihin nito, sa iyo kung tatanungin ka, sino una sa buhay mo? Kapag sinabi mo si Lord, si Jesus ang una sa buhay mo, dapat daily in your life, makikita mo sumusunod ka ng kay Lord. Amen? Amen! Pastor, malabo na mangyari yun eh. Alam naman po natin na kailangan po natin talaga na kumayod sa mundo ito. Yes, tama ka doon. Pero, kasama mo pa at nauuna ba sa buhay mo ang Lord na ito, maging sa mga bagay na ginagawa mo pagtatrabaho? Maging sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, siya ba yung nauuna? Yun kasi ang kailangan natin eh. We must put God first in our life. Paano po tayo mailalagay niya sa landas na matuwid kung hindi si Jesus yung nauuna at ikaw yung nauuna? Kasi paano tayo maililid niya doon sa kanyang kalwalatian kung tayo yung nauuna? We never know the way towards heaven. Hindi natin alam. Only God is the way to heaven. Jesus is the way. Di ba? Alam namin yun? Si Jesus yung daan
yan, kaya tayo dapat sumusunod kay Jesus. Hindi si Jesus yung sumusunod sa atin dahil maliligaw tayo. We not know the way towards eternity. So, di ba sinabi na sa atin ng Lord kung saan yung daan? Yes. Pero kung nasa likod mo si Jesus, paano mo makakarating doon? No one comes to the Father except through Him. Kung wala si Jesus, kung hindi si Jesus na uuna sa buhay mo, hindi ka makakarating doon. Kasi halimbawa, may pupuntahan ka, halimbawa party. Tapos, halimbawa, si sister, halimbawa yung nakakaalam ng party. Ikaw wala kang alam doon sa mga bagay na basta alam mo lang may party. Merong birthday party ka pupuntahan. Pero hindi mo alam yung exact location, hindi mo alam kung saan gagawin yun, at hindi mo alam kung sino yung nagsa-celebrate. Paano ka makakarating doon? Amen? Kailangan merong mag-guide sa iyo na may alam ng mga bagay na yun. And Jesus is the truth. Siya yung daan patungo sa katotohanan sa landas ng buhay. Kaya hindi po natin pwede na talaga baliwalain lamang po sa buhay po natin ang Panginoon. Amen? Kalawa, bakit po ba nahulog into perversion ito pong mga tao? They forgot God's provision. Why naman ang perversion before people? Una, they forget God's position. Now, God's provision. Ano po ba yung sabi po dito, no? So verse 21, sabi niya, neither were they thankful. Hindi man na sila nagpapasalamat. Sabi po ng 1:21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Listen to this, people of God. If you know God, kailangan pinararangalan mo siya sa buhay mo. If you know God, if you know Jesus, dapat lagi po tayong thankful sa lahat ng bagay. Always know, everything on us is not from us, but pinagkatiwala lang sa iyo ng Lord yan. Amen? Tayo lahat, katiwala naman po ng Lord. Even our life was being paid in full. Tayo ba'y binayaran, tinubos tayo sa malaking halaga. Kaya yung buhay mismo natin is no longer ours. Hindi na sa iyo yung buhay mo. Na kailangan araw-araw pinagpapasalamat mo ito sa Panginoon. Na kailangan araw-araw ibinabalik mo ito sa Panginoon. Bilang pasasalamat natin sa Lord, kailangan ibinabalik mo yung buhay mo sa Panginoon. And we are not consuming our life into the things on you only, in your personal things only. Kaya nga kung mapapansin po natin, marami pong tao, they don't want to use their life, ayaw nilang ipagamit yung buhay nila sa Panginoon. So, alam niyo po kung anong tawag po doon? It is ingratitude to God. Dahil hindi tayo nalulong magpasalamat sa ating Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng bagay na meron tayo, yung iyong hininga, yung iyong buhay, yung iyong damit, yung iyong kayamanan, it is all coming from the Lord. Hindi yan galing sa lakas mo, hindi yan galing sa karunungan mo, hindi yan galing sa pagsisikap mo, kundi galing yan sa Diyos na nagpapala ng buhay ng bawat tao. Kaya natin kami po dito, sabi po na Mosiah chapter 2 verse 8 to 9, hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng mga pagkain butil ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pila kaot at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't papawiin ko ang pagkain butil ng aking ibinigay, maging ang mga bagong alak na sa kapanahunan nito. Papawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kauparan. Maraming sinasabi mo, bakit hindi naman binawi ng Lord yung tahanan ko? Hindi naman binawi ng Lord yung aking pera, yung savings ko, hindi naman binawi. Yes, I tell you the truth, hindi nagbabawi ang Panginoon ng mga bagay na naibigay niya na. Subalit, ano yung bagay na babawiin niya sa iyo kapag hindi mo pinasalamatan ng Lord? Sabi niya, according to Revelation, chapter, ano sabi niya po dito? Sabi niya, kung hindi ka magbabago at babalikan ang dati mong pag-ibig sa akin, ako'y papawiyan at tatanggalin ko sa iyo, alin, ang ilawan. Ano yung tinutukoy dito ng Diyos ng ilawan? Yung liwanag ng buhay. Yun yung nasaksihan natin liwanag sa dilim na naglagay sa atin ang buhay. Amen. It is Christ's Spirit na nandito ngayon sa atin. Yun yung Spirit ng Lord na ibinigay sa atin na pwedeng mawala sa buhay ng tao kung hindi tayo susunod at kung hindi natin iibigin ang lubos
sumunod sa Panginoon. Maaaring makapagmalaki tayo sa Panginoon, pero I tell you the truth, hindi tayo kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi po tayo matutulong magpasalamat sa lahat ng bagay sa ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po ba, ang mangyayari po dito, it is ingratitude affected their outlook and then their outlook. Yung kanilang mga pananaw, yung kanilang mga tingin. Kapag lihis na po yung pananaw po natin sa mga pagpapala na ito, nawawala ka na sa Diyos. Ang ibig po sabihin dito. Tingnan niyo po ito. Sometimes we are now focusing only into the treasures of the world. Dudala tayo, ganda nito. Masarap maging mayaman. Kaya yung pananaw natin nawawala na sa Panginoon. Yung tingin natin, we are already unfocused to God, and that was ingratitude. Kawalan na ng utang na loob sa ating Panginoon po yun. And that is the path to perversion. Yun na po yung daan patungo sa kapahamakan ng isang tao. Kaya huwag po natin aalisin yung paningin po natin sa Panginoon. Fix your eyes unto the Lord. Lagi po dapat na nakatingin tayo sa ating Panginoon. Huwag natin aalisin yung pananaw natin pagdating sa ating Panginoon. Deuteronomy chapter 32 verse 15. Ngunit nang sila'y mabusog, umunlad ng buhay, sila'y naging panalo, ang Diyos tinaligdan, hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Kaya nga po, alam nyo, even God, ayaw niya talaga loobin na payamanin ng tao eh. Kaya nga sabi ni David, Panginoon, huwag mo akong paghirapin, baka isumpa kita. At huwag mo naman din akong sobrang payamanin, baka makalimutan kita. Kapatid sa Panginoon, kaya kung minsan, gusto ka pagpalain ng Panginoon, pero iniingatan ng Lord yung iyong kalagayan. Kasi ayaw ng Lord talaga na dumating yung punto na pagpalain ang buhay mo ng sobra-sobra, tapos mawawala ka naman sa Kanya. Siguro marami po magsasabi na di naman basta pag ako yumaman o focus ko ang buhay ko sa Panginoon, hindi po mangyayari yun. Simple, ganito po yan. Kung minsan kapag may ginagawa ka na, hindi po ba nababawasan yung time mo sa Lord? Paano pa kapag nakabala ka na sa maraming bagay, mapagbigyan mo pa kaya ng panahon ang Panginoon sa buhay po natin? Sometimes Sunday, hindi na natin maibigay sa Lord. Only Sunday na lang hinihingi ng Lord, hindi pa natin maibigay sa Panginoon. Paano kung naging mayaman ka pa? Baka hindi ka na magkaroon ng time for our God. Kaya nga, sabi ng Lord mahirap pagkarian ng mga mayayaman. Mas mabuti pa ang mga kamelyo, mabilis pang makakapasok sa butas ng kahayo. Kaya kapatid sa Panginoon, magpasalamat ka kung simple lamang ang buhay mo at may panahon ka sa Panginoon. Huwag ka malungkot kung mahirap ka na. Huwag ka malungkot kung wala kang kayamanan. Magsaya ka kasi nakakapag-church ka pa. Pero alam niyo po ba karamihan sa mga mayayaman, wala nang time sa Lord. It is ingratitude to God. Matapos silang buhusan ng pagpapala ng Panginoon, matapos silang ipagpagawa ng tahanan, matapos silang bigyan ng mga sasakyan, bigyan ng savings, nakalimutan nila ang Lord. Halos hindi na mabigyan ng pansin ang Diyos sa buhay nila, nawawala na yung halaga ng Diyos sa buhay po nila. They become vain in their imagination. They took credit for all that God had given them. Sila na yung napaparangalan sa sarili nila. Yung credit na dapat nasa Diyos, tayo na po yung umahamon ito. Galing ko talaga kasi masipag ako sa trabaho, kaya ako yumaman. They became proud of their supposed accomplishment. Kaya nga kung minsan, alam niyo ba, kapag sariling accomplishment mo yan, without the help of God in you, minsan nagiging mayabang tayo sa Panginoon eh. Akala nila yung sarili nila ang gumawa nun, pero ang hindi nila alam, by the help of our God, kaya natin nagawa yung bagay niyon. Pride darkened their hearts to the light of light. Nandun tayo sa liwanag, pero dahil sa mapagmalaki tayo sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng pride na ito, kaya po natitiliman ang buhay po natin. They became self-centered. Nawawala na po yung pagiging sentro ng Diyos sa buhay po natin. Nagiging tayo na yung sentro sa buhay po natin. Iba ito our family. Minsan tayo na po yung nasusunod. Try to think about this. Minsan kahit sa pag-aaral ng anak ko, ito yung kunin mo. Ito ang pangarap ko sa buhay mo. Pero hindi tayo nagtanong sa Panginoon. Lord, ano po ba yung magandang pag-aaralan ng anak ko na hindi maghihiwalay sa iyo? Amen? They should
have been Christ-centered. Kailangan ang Diyos palagi. Kaya nga, set your plan into the Lord palagi. Ang sabi po sa atin ng Panginoon, commit all thy works to God and we will be succeed. Kaya nga, lahat ng bagay, i-commit natin sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin, hindi nyo magtatagumpay po tayo. Para hindi po madiliman yung ating isip. And last, bakit po nahuhulog ang mga tao dito sa tinatawag na path of perversion? Because they forgot God's personality. Sabi po dito, professing themselves to be wise, they became fools. Sinasabi nila sila'y marunong, mag-aakala sila marunong, pero hangal pala sila. Tingnan niyo po yung sinabi po sa 22 verse 32. Basahin po ulit natin para maintindihan po ninyo. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang masama pag-iisip at ang mga ditong ng asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang isip, na puno sila ng pagkaingit at masamang hangarin, na umaling sila sa pagpatay, pagkatalo-talo, pagkaraya, sila'y masitsit, naninirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, papagkathan ng kasalanan, mga suwain sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Tingnan nyo, mga kapatid sa Panginoon. Sometimes, alam na natin masama, pero ginagawa pa natin why? Because we don't know the personality of God. Nakalimutan natin na our God is holy. Alam natin that God, our God is so clean, napakalinis, is pure. Pero, kung talagang Diyos siya sa buhay po natin, never forget the personality of God in our life. Tingnan niyo po ang Diyos. Ang hangad ng Diyos sa buhay ng kanyang mga mananampalataya, sa Diyos, sa ating po, bilang mga anak ng Diyos. Ang hangarin ng Diyos sa buhay natin, maligtas tayo, madala niya tayo sa kaluwalhatian niya. Gusto niya maging malinis tayo, gusto niya maging businak tayo sa kaputingan, gusto niya na maging banal po tayo. Pero ang tao, iniligtas na ng Panginoon, ayaw pang nasahil na maging malinis sila at maging mabuti sila sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin, they forget God's personality. Sabi po ganun dito, professing themselves to be wise, they became fools. Bakit po kaya sila naging hangal? Kasi yung pagkakakala po nila na karunungan ng tao, ay akala nilang karunungan din ng Lord. Ang hindi po nila alam po dito, na ang karunungan ng tao ay lihis doon sa mga bagay na ibinibigay ng wisdom ng Lord. Okay? And sometimes, they question the Creator. Tingnan niyo po ito, ha? Sabi po dito, they rejected the evidence of His creative plan. Ito yung plano ng Diyos, eh. Ito si Cain, ito si Abel. Tingnan niyo po yung picture ko dito. Si Cain, alam natin na kanya mga unang bunga, yung offering niya is the fruit of the ground. Nireject ng Lord yun. Pero ito po si Abel, yung kanyang offering is lamb. So, kung papansinin po natin dito, mayroong ipinapakita sa atin dito. Minsan, ang tao bigay ng bigay sa Lord. Amen? Nagbibigay po ba tayo sa Lord? Asa kamay na mapagbigay sa Lord? O ba't hindi nitataas yung iba? Ako, madamot pa rin tayo sa Lord. Huwag tayo madamot sa Panginoon. Alam natin na lahat na meron tayo sa Lord po yan. Tingnan niyo po ito, ha? Alam niyo po ba na ang ipinapakita dito, it pictures the right offering to God. Kaya nga po kung minsan, kina-question natin yung Creator, yung tagapagligtas na, yung tagapaglikha ng buhay po natin dahil hindi natin alam ang personality ng Panginoon. He is pure. Dito ipinapakita dito, bagay lamang ang binibigay niya. Materialism. Pero dito ipinapakita yung ibinigay ni Adan sa buhay po niya ay ipinapakita yung larawan ni Kristo. Kasi ninyo, in one family, bigay tayo ng bigay ng mga bagay, bigay tayo ng bigay ng pera, hindi po masama yun. Pero, ang masama dito, yung sarili natin, hindi natin maibigay. Yung anak natin, hindi natin maibigay. Yung asawa mo, yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi natin maibigay. Tingnan niyo po, ang Creator, our God the Father, sino ang ibinigay niya? Ang kanyang bugtong na anak. Supposed to be kaya niyang ibigay sa atin lahat, materially, financially. Lahat kaya ibigay ng Lord. Pero yung the best thing that ever He had in heaven
Yun ang ibinigay sa atin ng tapat na Diyos. Para sa kaligtasan natin yan. Nagbibigay tayo ng mga bagay, pero yung buhay natin, hindi natin maibigay sa Panginoon. Kaya nga, we must know the personality of God. Ang gusto ng Lord, yung buhay mo, hindi yung mga hain lamang. Ang gusto ng Lord, hindi yung mga bagay, kundi ikaw mismo. Kaya nga, kasi ninyo, minsan naghahandog tayo sa church, ano, bakit may mga giving. Kasi tinitignan ng Lord kung itong mga bagay nito ay hindi mahalaga sa iyo para sa kapakanan ng kaluluwa mo. Ang hindi natin maintindihan dito, bakit ba ganyan? Kailangan pa magbigay sa church. Alam niyo po ba kung anong tinatest ng ating Panginoon po doon? Kung tayo po mismo ay kaya natin magbigay ng buhay sa Panginoon. Eh kung yung bagay lang, nanghihinayan tayo ibigay sa Panginoon, how about yung buhay mo? Amen? Nakuha niyo po yung punto ng Panginoon po doon? Kaya nga, we must know the personality of God. Rejecting the Creator led to idolatry. Kasi gusto ng Lord, yung buhay natin, maibalik natin sa Kanya. Amen. Paano natin maibabalik sa Kanya yun? Kung ipinagtatapat natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi tayo nag-church. Hindi tayo nag-i-involve sa Kanya. Hindi tayo bumagawa sa Kanya. Hindi natin pinaglilingkuran ng Panginoon. Ito yung talaga pinaka-special offering that we can give to God. Kaya sabi nung iba, mahirap lang ako, kaya hindi ako makapagbigay. Then, meron kong buhay. Kayamanan yung buhay na yan. Dahil yan yung inilagay sa katawan mo, yung Espiritu ni Jesu Cristo. Kaya nga, rejecting the Creator led to idolatry. Bakit? Mas pinapahalagahan po nila yung kinreate kaysa sa nag-create. Intindihan natin? Mas pinapahalagahan nila yung nilikha kaysa sa lumikha. Kaya ano nangyari? They made images of people and animals. Yun din yung sinasamba nila. Kasi naging materialistic po sila eh. They hate God anymore. They exalted the creations above the Creator. Kaya nga sa oras dito, kapatid sa Panginoon, gusto ko na matutunan po natin lahat po ito. Mahalaga ang buhay po natin. At yung buhay natin ang dapat na maibalik natin sa Lord. Kung marunong ka magbigay sa Panginoon, praise God. Pero dapat ng unang-unang matutunan mong ibigay sa Panginoon, hindi yung pera mo, hindi yung material na bagay mo, hindi kung anumang bagay, kundi yung buhay mo. Amen. O kaya yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Amen. Idolatry takes the form of the ages in which it exists. Kung napapansin niyo po dito, kung mababasa niyo lamang po, medyo maliit eh. Yan. Alam ko, malinaw pa mga mata nyo. Makikita niyo po dyan, ito yung modern days nung tinatawag na Guyan dito, na kanilang sinumba po ng mga bagay, mga panahon na yun. Yung career, family, money, pleasure, fame, success, comfort, approval, power, culture, marami pa po dyan. Yourself. Yan yung idolatry na tinatawag. Sometimes, itong mga bagay na ito yung mas pinapahalagahan ng tao. Iniingatan ng tao kaysa yung ingatan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Worshiping these things in ours put our life into a big tomb. Yun yung talaga magiging kapamak natin. Kaya nga sabi po ng Biblia, yung kayamanan ng tao na kanyang pinagmamalaki ay maglalagay sa kanya sa impyerno. Kaya kapatid sa Panginoon, ingatan po natin yan. Dapat mas mahalaga ang Diyos sa buhay po natin kaysa doon sa mga creation lamang. Mahalaga sa iyong bahay mo, mas dapat na maging mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Tingnan niyo po ito. Minsan, bakit po nagiging mahalaga sa iyong bahay mo? Simple, ganito lamang po yan. Pastor, hindi po ako makakapag-church sa Sunday kasi walang bantay sa bahay namin. Walang maiiwan. Diba? Mas napahalaga pa yung bahay niya kaysa sa Panginoon. Nanwasalihan po, yun po yung katotohanan. Realismo ng buhay po natin yan. Minsan, sabi nga po, nung isang kapatiran, ano po? Sabi niya gano'n, bumili ka ng aso, malaking aso. Tapos, inilagay mo sa bahay mo para magbantay ng bahay mo. Pero, hindi ka na makapag-church. Bakit? Kasi binabantayan mo yung aso, baka mawala. Hello? Kaya ka nga bumili ng aso para bantay ng bahay mo. Ngayon, ikaw magbabantay doon sa aso mo. Ganon po yung realidad ng buhay ng tao. If God is the treasures of your life, uunahin mo palagi ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi yung mga bagay, hindi yung mga material things.
mahalaga sa Panginoon yung buhay mo po. Amen. Kaya nga sabi po dito, Exodus chapter 32 verse 1 and 4, na magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa atin sa Egypto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw. Ito ba yung tinatawag na materialism? Tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa, kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Binuhos niya ito sa hulmahan at ginawang hugis na guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nakita niyo kung nasa yung credit niyo, nasa creation na. Wala na sa creator. Kaya balik sa Panginoon, kapag tayo nagmalabis tayo sa mga bagay lamang sa mundo ito, nawawala na ng halaga sa buhay natin ang Creator. Amen? Kung mahalaga sa iyo si Jesus, put God first in your life. Siya yung uunahin mo sa buhay mo. Natatandaan ko po nung araw, nung nakilala ko po ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, kasi doon po tinulak ako ng Lord na iwanan lahat ng mga bagay sa buhay ko at maglingkod sa Panginoon. Sa kagustuhan ko po na ako po ay talagang lumago sa Panginoon at ako po ay talaga magamit ng Lord. Alam niyo po ba na kahit wala po ako kahit na isang sentimo from Valenzuela to Giginto, Bulacan, nagtatravel po ako doon na wala akong pamasahe at pinapaubaya ko lang sa Panginoon po yun para lang ma-enhance yung espiritu ko. Hindi po ang naging hadlang sa akin yung layo na pupuntahan ko para lamang po lumago yung espiritu ko. Kasi mahalaga sa akin yung buhay na ibigay sa akin ng Panginoon. Alam ko, ganun din po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. If you better to wish that your spirit to be enhanced and grow, ganun din po yung pinagagawa sa atin ng Lord. Hindi tayo maghahanap ng mga materialismo sa buhay natin, kundi hahanapin natin ang Diyos. Kahit na po malayo pa yan, para lamang po mabuhay yung iyong relasyon sa Panginoon, gagawin mo yung bagay na yun. Amen. Kasi ang Diyos po kasi, kung titignan po natin, gusto niya talaga nag-effort po tayo para malaman niya talaga if we put God first in our life. Ayaw niya nung conveniently. Ayaw niya nung comfort zone lamang. Ayaw niya yung complacency sa isang tao. Gusto niya yung nag-effort po talaga yung tao. Kayo nga po, mapalad po kayo kasi malapit lamang po yung church po ninyo dito. Nakakapunta po agad kayo. Pero alam niyo po ba, kami po nung araw, nung bago pa po kami, magta-travel pa po kami ng 1 hours to 2 hours para lamang po kami makadalo po ng gawain po nung araw. Dahil gusto namin talaga na lumago yung aming mga espiritu. At alam niyo, hindi naman po ako nabigo sa mga bagay na yun dahil ginamit ang buhay ko ng Panginoon. I praise God, hindi na sayang yung mga pagpapagal na yun. At yun naman po yung pangako ng Lord, that our labor in God is not in vain. Hindi masasayang po yun. Huwag mong hayaan na ang Diyos ang lumapit sa iyo. Ikaw mismo ang maghanap sa Lord. Ang sabi sa atin ng Lord, if you seek Him with all your heart, you will find Him. Alam niyo, kung minsan nga ba, tatawid na lamang po tayo ng kalsada, nandun yung church natin, hindi pa po tayo makadalo. At yan din po yung sinasabi ko po doon sa aming mga kasama po doon sa mga tren. Dahil gusto ko po na malaman po nila na tayo po talaga po umiibig sa Panginoon at inuuna ang Panginoon sa buhay natin. Di pali na mag-sacrifice ka ng mga bagay na ito para lamang maipakita mo sa Panginoon, Lord, you are my number one. Amen. Kasi talagang kailangan i-break sa buhay po natin yung tinatawag na idolatry. Idolatry led to immorality. Hindi niyo po ba alam na kapag may mga idols na tayo, meron na tayo mga ibang bagay na mas higit na iniingatan natin sa puso natin kaysa sa Panginoon, yan yung nagtutulak po sa atin para mapasama po tayo. Like for example, yung sarili po natin, dito po sa Old Testament, nakita po natin kung paano pinarusahan ng Sodoma at Gomorrah because of immorality. Mas pinahalagahan nila yung laman, yung kagustuhan ng laman, kesa sa kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Kaya ano nangyari po? Nagkaroon po ng tinatawag na homosexuality, became rampant, they became slave to sin.
Kaya kapatid sa Panginoon, ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Yung binasa po natin yung kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae, which is on the side of God. This is abominations to God. Ito po yung kasapa-sapa sa Panginoon. Dahil if you are looking to your own body, makikita natin, matidistinguish mo agad pagharap mo sa salamin, uy, lalaki ako. Tama ko ba? Tama ko ba? Parang may something na. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi ako nag-discriminate ng mga homosexual. Mahal ko po kayo. Kaya ako sinasabi sa inyong katotohanan sapagkat gusto ko na maligtas po kayo. Wala pa tayong discrimination pagdating sa homosexual. Simple, dapat alam mo yung personalidad ng Panginoon. We are on the image of God. Amen? We are created through the image of God. Pagkalap pa pala sa salamin, kung hindi mo talaga ma-distinguish kung ano ka, magpapag ka sa harapan ng salamin, basta wala sa papi ka, nasa kwarto mo lang. Pagharap mo sa salamin, makikita mo kung ano ka, kung lalaki ka o babae ka. Tama po ba? Asang kamay ng mga lalaki. Yung iba parang kalahati yata yung taas ng kamay. Lalaki kayo. Taas ang kamay ng mga babae. Yan, mahal kayo ng Diyos. At kung mayroong something na namaramdaman ka sa puso mo, ayusin mo. Kaya ka nandito ngayon kasi mahal ka ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapahama ka. And sometimes, because of intellect, perverted intellect, kaya ang nangyari po sa atin, naguluhan yung isipan natin. Amen? Kaya nga, yung perversion, yung path to perversion, ay kailangan po talaga na iayos po talaga ng Lord yan. We cannot fix it at alone. Hindi tayo makakapag-ayos itong bagay nito, kundi sino? Ang Diyos. Si Jesus. Kaya nga, alam niyo, naparusahan ng Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kaisipan nila. Naging perverted na yung kanilang kaisipan sa mga tama at mali. Yung mabuti ginagawa mali at yung masama ginagawa nila mabuti. I don't know we led them into evil of immorality and then pride. Yun yung nagiging pagmapalaki natin sa Panginoon kung bakit nalalayo na tayo sa Lord. Kasi chapter 16, verse 49 to 50. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking kayamanan at kasaganahan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Verse 50, naging panalo sila bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng inyong nalalaman. Kapatid sa Panginoon, walang taong gustong maparusahan. Amen? Walang taong gustong ma-impyerno. Amen? Kung meron man dito sa oras dito na willing siya mag-impyerno para lang masunod yung sarili niya, matakot ka. Dahil ang Diyos binibigyan po tayo ng chance para maayos po tayo at maligtas tayo. Kapatid sa Panginoon, gusto kong malaman mo, mahal ka ng Diyos. Kung meron man dito, nitong mga bagay dito, nagmagawa ng kasuklap-suklap na kasalanan, o meron man po dito mga homosexual, I tell you, kaya ka nandito ngayon kasi gustong iparamdam sa iyo ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. I tell you again, bakit ka nandito ngayon? Hindi dahil sa mabait ka. Bakit tayo nandito ngayon? Hindi dahil sa mabuti tayo. Hindi dahil homosexual ka. Hindi dahil pakasalanan ka, mamamatay tao ka. Kaya ka nandito ngayon dahil mahal ka ng Diyos at ang Diyos na ito gusto niyang ipadama sa iyo yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kaligtasan. Kaya nga tanggapin mo yung bagay niyo, makikita mo maayos sa buhay mo. Do not stretch before us to paradise or to perversion. Dalawa lamang po yan ay piliin mo. Magpatuloy ka sa kasalanan, mapupunta ka into perversion. Magpatuloy ka na magpaayos sa Panginoon, mapupunta ka into God's paradise. And you must choose Christ, the path to paradise. Ayusin natin yung buhay natin. And if you want to fix your life, choose Jesus Christ in you. At makikita mo, magiging maayos yung buhay mo. Kapatid sa Panginoon, uulitin po sa inyo. This church is no for discrimination.
Wala tayong dinidiscriminate dito. Kahit makasalanan ka, kahit masamang tao ka, kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kahit homosexual ka, kahit straight ka, I tell you, nandito ko ngayon dahil gustong ipamahalas sa iyo, ipadama sa iyo ng Panginoon na mahal ka niya. Sabihin mo sa katabi mo sa oras na ito, mahal na mahal ka ng Diyos. Itatak mo sa puso mo yan na kailangan lamang po talaga na ipaayos natin sa Panginoon yung buhay natin at mararamdaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Tayo po na magsitayo. Bakit hindi ka makipagtipan sa ating Panginoon sa oras na ito? God is a covenant God. Alam niyo po ba ang Lord? Kapag nakipagtipan ka sa Panginoon, ang Diyos, unti-unti makikita mo ang aayusin yung buhay mo. Ang Diyos, unti-unti makikita mo lahat ng mga batik sa buhay mo ang aayusin ng Lord yan. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, inaanyayahan ko, kung meron ka ng mga dark-sided night na meron pa sa buhay mo, I mean, meron ka pa mga lihim na kasalanan na gusto mong ipalinis sa Panginoon, huwag kang mahiya sa oras nito, sa harapan na ito, ipapanalangin kita. If you are a homosexual, if you are a gay, if you are a lesbian, kumapit ka dito sa harap na ito, ipapanalangin kita. Ipapadama mo sa iyo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga taong tinatawag niya. Kaya, alam ko na lahat tayo nagkasala. Lahat tayo may mga pagkakasala. Pero ang sabi ng Lord, ang mga tao nagpapakumbaba, yuko-yuko sa harapan ng Diyos, ay nakakasumpong ng liwanag ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw mismo, meron ka mga guilty feelings. Kung ikaw mismo, meron ka mga bagay na nakaraan, ilapit mo sa Panginoon. Huwag ka mahiya. Alam niyo po ba kung ano ang nakakahiya? Yung hindi mo maamin sa Panginoon yung mga bagay na nagagawa mong pagkakamali. Yung mga bagay na nagagawa mong pagkakasala. Sapagat ang gusto ng Panginoon sa buhay natin ay tayo po lahat ay magipatuloy. He want to fix our life. He want us to go and enter the kingdom of Him. Ang sabi ng Panginoon, kung ihihingi ninyo ng tawad ang inyong mga pagkakasala, ito'y kanyang ipapatawad sa inyo sa pagkatapat ang Diyos at matuwid. Naman, kapatid sa Panginoon, hindi tayo nagpunta dito para magmalinis. Kundi nagpunta po tayo dito as a good to acts, bilang isang maduming basahan lamang sa kanyang harapan na nangangailangan ng paglilinis ng ating Panginoon. Kapatid ang kapatid sa Panginoon, lahat tayo, even I, kahit ako, marumi. At inalaw ko lang na linisin ng Panginoon dahil alam ko na masasalita sa kamatayan at sa kapahamakan ng buhay ko kung hindi ko ito ilalapit sa Diyos. Kapag nandito ka sa harapan, sabi mo sa Panginoon kung ano yung nais mo na ipaayos sa Kanya. Nararamdaman ko ang puso ninyo sapagkat minsan na rin po ko nalilinis ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakasala. Hindi ako naging matuloy. Kung sa pag-aakala nyo na ako'y isang pastor, malinis ang pamumuhay, no, ay man. Katulad nyo rin ako'y pakasalanan na lumalapit sa Panginoon at humihingi ng habag ng ating Panginoon para mapatawad at malinis sa aming mga pagkakasala. Huwag ka mahiya. Sabi naman ng Lord, that we all are sin and fall short from the glory of God. Gusto
gusto lang ng Panginoon na tayo po'y nagtatapat sa Kanya. Ipagtapat mo ngayon sa oras na ito kung ano yung nais mo na linisin sa buhay mo ng ating Panginoon. Ipagtapat mo sa Kanya, Lord, yung sa akin na kasalanan. Lord, hihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Lord, isa ako sa nababag sa iyong mga kautusan. Lord, isa ako sa hindi lumagad sa katuwiran. Lord, isa ako sa mga painihim na pagkakasala sa iyo. Sige kapatid sa Panginoon. Ipadama mo sa Panginoon yung labis na paghingi mo ng tawad sa Kanya. Huwag ka mahiya. Ang Diyos hindi tayo ikinahiya. Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, inilapit nila para hamulan ni Kristo. Pero ano sinabi ni Jesus? Bumato ang sino mang hindi nagkasala. Walang isa man sa mga tao na nagdala dito sa babae na ito na nahuli ng angalo niya ang bumato sa kanya. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ko? Because all of us, we've sinned to God. Lahat tayo nagkasala. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinatawad siya ng Panginoon. Hindi siya pinatulan. At gusto ko sa oras na ito na malaman ko, ikaw na nakatayo ngayon sa harapan na ito, pinakatawad ka ng Panginoon sa pag-amin mo sa mga kasalanan mo. Pinilinis ka ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu dahil sa iyong pagpapakumbaba na paghingi ng tawad sa Kanya. Panginoon, inaanggayaan kita sa oras na ito. Tingnan mo ang iyong mga anak. Lulubos na humingi ng tawad at paglilinis sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo, Lord. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami lahat. Itan niyo mga kapatid namin, Panginoon, na nahihiyang lumapit sa harapan, Lord. Patawarin mo sila, Lord. Nagsisisi kami lahat, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Maging sa aming mga kapwa, maging sa mga mahal namin sa buhay, Lord. Sa bawat isa sa aming Panginoon. Patawarin mo kami lahat. Come on, ask forgiveness to God. Naririnig ka ng Panginoon kahit ibulog mo lamang mula sa puso mo. Yung taos-puso na pagiging mo ng tawad. Nakikinig sa iyo ang Panginoon. Lord, forgive them, O God. Patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo kami lahat, Panginoon, at kahabagan sa lahat ng aming mga karumihan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Palitan mo po kami, Panginoon, ng bagong puso. Puso ng isang kasunurin sa iyo, Panginoon Jesus. Palitan mo, Panginoon, ng bagong namin puso, Lord. Gawin mo kayong pasilak sa kapatian. At kalitan, Panginoon, ng mga espiritu ng kasalanan sa buhay ng bawat isa, Lord. We request these things, O Lord, in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo po kami lahat, O God. Simula sa oras dito, Panginoon, tinatanggap namin, Panginoon, ang paglilinis mo sa buhay ng bawat isa na narito ngayong lugar. Especially, ito mga kapatid namin na nandito sa harapan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay. Buhay na matuwid. Buhay na may takot sa iyo. Buhay na marunong sumunod sa iyo. Buhay na naglalakak ng buhay at nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa buhay ng mga tao ito, Lord. At hayaan mo, Panginoon, nagatimpalaan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagpapakumbaba.
hindi lamang gantimpala, Panginoon, sa buhay na ito, kundi gantimpala sa buhay na walang hanggan. Salamat na kinang Diyos, balutin mo po sila lahat ng iyong banal na dugo. Ibuhos mo sa kanila ang pagpapala ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. At hayaan mong senyuhan ito, Panginoon, ng iyong labis na kabanalan. Salamat na kinang Diyos sa buhay na bawat isa sa kanila. I-reclaim namin, Panginoon, ng katagumpayan, dumaloy sa buhay ng bawat isa. Salamat na kinang Diyos sa iyo ako po in Jesus' name. Amen. Ayaw mo lahat manalangin po sa Panginoon. Madaming Diyos, ipapasalamat po kami, Panginoon, sa biyaya ng buhay at pag-asa, Panginoon, at kaligtasan na ipinagkaloob mo sa church nito, Lord. Simula sa oras nito, Panginoon, Lord, alam ko na ang liwanag mula sa iyo, Panginoon, ay nilagay mo na sa aming puso at isipan, O God, upang mabuhay kami ng karapat-dapat sa iyo, mabuhay kami ng kagamit-gamit sa iyo, mabuhay kami, Panginoon, ng tapat sa iyo. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Thank you for these days, O God. Thank you for the life. Thank you for the lesson that you shared to us right now, O God. In behalf of the Holy Spirit, O God. Lord, maraming salamat po sa kaunawaan na ito. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. At sa aming pag-uwi, Panginoong Jesus, ingatan mo, Panginoon, at maluwalhati kami makarating sa aming uuwian, O God. Ligtas at kasama ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo at hayaan mong pagpapala ay dumaloy at bumuhos sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. At sa lugar nito, Panginoon, pagpalagi mo ang church building na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, na paggamit ng todo mightily para sa maraming kaluluwa na papanig sa lugar na ito at makakakilala at sasamba sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang may-ari ng building na ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na habang ipinapagamit nila ang building na ito, Lord, ipinapakita mo naman sa kanila, Panginoon, ang iyong katapatan sa kanilang buhay. Na sabi mo, Lord, sino mang hindi magkait sa iyo, Panginoon, ay pagpapalain mo sa siklitig at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay nito, sa ibo namin ibinabalik na lahat ng ito sa pinakamatamis na pangalan at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo namin ibinabalik ang aming pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. God bless you all. Pagpalain po tayo lahat ng Lord.